Mega Balita Linggo. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao, araw na naman ho ng linggo. Ngayon ay 26 na ho tayo ng buwan ng Abril. Taong 2026, Abril, panahon ho ng tag-init. Abay, kahapon lumabas ako ng bahay. Mariosep, napakainit ho ng panahon. And daon ng halaman ko Engineer RT, akalain mong natuyot, nalanta Kahit nadiligan mo, pagdating ng hapon, ng tanghali, abay sa sobrang init ng panahon, ayun, nalalanta. Eto, may tip ho ako dun sa mga mahilig sa halaman. Pag nagdilig kayo ng umaga, huwag mong diligan, Engineer RT, ang dahon ng halaman. Ayan may tip ho ako. Ayan, basic, pero minsan yung iba nating mga kababayan hindi po alam yon. Pwede kang magdilig pero dun lang sa mismong pinakaugat. Pinakaugat. Huwag mong diligan yung dahon. Lalo na kung yung mga halamang yung mga berdeng-berde yung mga dahon. Bakit ba hindi pwedeng diligan? Pwede naman. Kaya lang, kung gusto mong malanta yung dahon, dahil siyempre, nagdilig ka limbawa, mga umaga, hindi naman agad matutuyo yun pagka uminit ang sikat ng araw at natuyo, para bagang kumukulo yung inilagay mong tubig dun sa dahon ng halaman, sa pagkulo na yon ang apektado ay yung dahon mismo. Ating mga ano man tawag doon nung pandemic, Engineer RT, yung mga mahilig magalaman. Yun, plantita. Nasa isip ko, imbutida. Yung mga plantitos, mga plantitas, mahilig sa halaman. Yun yung basic hunakwan yun. Basic na pamamaraan kung paano mabigyan ng konting pangangalaga yun pong inyong mga pananim. Kung gusto mo naman na siya ay paliguan, yung halaman mo ay paliguan, yun ay bandang hapon na yun. Dahil pagkagabi, wala namang mainit na sikat ng araw. Kaya yun ay gustong-gusto ng halaman. Pero pag umaga, diligan mo yung ugat lang. Doon lang sa may pinakaugat ng iyong halaman at pinakaugat ng iyong puno para hindi masunog ang kanilang mga dahon. Kahapon nga dun sa amin ay napakainit. Sumakay ba ako ng tricycle, Engineer RT? Di siyempre may expose yung tuhod mo sa sikat ng araw. Para bagang ikaw parang nalilitsyon Ganong katindi. Mabuti pa dyan sa bahagi ng lugar ng ating sa probinsya ng executive producer nating si Miss Wina Harascal Lesoro. Napakalamig doon. Malamig sa Bicol region, kaya nga yung sa bahagi ng Bicol nakakapag-ani sila ng mga gulay na galing sa Baguio. Meron. Akala mo ba yung repolyo nanggagaling lang sa Baguio? Meron din diyan sa lalawigan ho ng Bicol. Yung nalalaman ko yan dahil dun sa mga kinocover kong mga kadiwa center na nagbebenta ng mga murang halaga. Siyempre tatanungin ko, saan ba galing nga ring sibuyas nare? Hindi lang pala sa Nueva Ecija, hindi lang pala sa San Jose Occidental Mindoro, sa lalawigan mo, Engineer RT, kundi dyan sa Bicol region, dyan sa Camarines at iba pang lugar dyan sa Bicol region ay nakapagtatanim ho ng mga gulay na akala natin ay doon lang na itatanim, doon lang umaani dyan ho sa bahagi ng Baguio
sa Benguet at maging sa iba pang mga lugar. Mega Balita Linggo. Ay kaya naman pala, kahapon, hawak-hawak ko ngayon itong heat index chart na inilabas ng Pag-asa DOST para kahapon. Ang pinakamainit pala, isa sa pinakamainit dito sa Puerto Princesa City sa Palawan. Mabuti kung maging mainit dyan dahil magaganda yung mga beaches dyan. Di ikaw ay mag-dive sa mga beaches dyan. Yung iba mga nasa 43 degrees Celsius gaya dito sa may Sanglipol dyan sa lalawigan ng Cavite. Rodil Vega, kainit pala dyan sa lalawigan ninyo. Abay, magpagaling ka, ha? Dyan sa may Baler Aurora, 42 degrees Celsius. Kaya nga yung ating mga kababayan talagang pinupuntahan pa rin ngayong mga panahon na ito ay yung mga naggagandahang beaches na may pagmamalaki sa ating bansa. May pagmamalaki sa buong mundo. Ako po si Val Gonzales, samahan po ninyo kung hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon, narito na ho ang ulo ng mga nagbabagang balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Rollback sa diesel, kerosene, asahan na sa araw ng Martes. Gasolina, posible namang walang paggalaw. Mega Balita Linggo. Court of Appeals naglabas ng freeze order sa assets ni Representative Romualdez ayon huyan kay Ombudsman Boying Rimulya. Mega Balita Linggo. Precautionary hold departure order laban kay Senador Francis Chis Escudero Maynard Ngo, hiniling ng Ombudsman. Mega Balita Linggo. Dalawang US citizen kasamang napatay sa Negros Class ayon huyan sa NTF ELCAC. Mega Balita Linggo. NCAP kontra sa mga magkakalat, ipatutupad na ng MMDA. Mega Balita Linggo. At singil sa kuryente ng Meralco posibleng bumaba sa buwan ng Mayo. Mega Balita Linggo. At yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Asahan na ng mga motoristang panibagong bawas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng bumaba ng 8 hanggang 10 piso kada litro ang diesel habang maring manatiling walang paggalaw ang gasolina, tumaas pa ng hanggang piso kada litro ang presyo nito. Parang minamalit na lang natin ngayon yung piso na pagtaas dahil sinanay na tayo doon sa mega witring pagtataas sa presyo. Batay ito sa unang 4 na trading days ng Minoplatz Singapore o MOPS na pangunahing batayan ng presyo ng refined petroleum products sa Asia Pacific. Wala namang inilabas na pagtaya ang Department of Energy sa posibleng maging paggalaw ng kerosene. Ayan, sige, tayahin na ninyo ng tayahin, Department of Energy. Ganyan, tama yung ginagawa ho ninyo. Ilang araw pa lang bago yung pagtataas, i-anunsyo na ho ninyo. Dahil nakakaya naman ho kung mabibigla kami,
nabibigla lalo na yung mga jeepney drivers, mga tsuper ng iba't ibang mga public utility vehicles na mabigla sila. Kaya maganda nga, buwan pa lang 1 month before, mag-anunsyo na ho kayo, Department of Energy. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeal sa assets ni dating Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na si Representative o si Congressman Romualdez ang tinutukoy ng Anti-Money Laundering Council sa freeze order laban sa di pinangalanang kongresista. Magugunitang kabilang sa na-freeze ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakarehistro umano kay Romualdez. Dawit din sa freeze order ng bank account, insurance policies at investment account ng business associate nito at corporate entity. Ting congressman daw na pumayag na o may desisyon na ang Court of Appeals na samsamin yung mga... Nasa dyaryo na yan. Nasa dyaryo na yan. Nandun, pero walang tao, walang pangalan. Former Speaker Martin Romualdez, na-freeze na yung kanyang... Ayun. So si former Speaker Martin ito. Kasi linawin natin from what? From the Court of Appeals to? From the Court Court of of Appeals. Appeals. Kasi doon talaga dinadala ang freeze orders ng AMLC. So ito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Yes. Ayan ha. Sa'yo. Dito niya na ako sa executive session. Hindi, pero anong issue nga? Hindi. Marami issues. Actually, isang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Meron pa. Naku, Samantala, sinabi ni Rimulya na nasa 5 hanggang 6 na kaso pa nga ang iahain hanggang sa susunod na linggo na paaaksyonan din sa AMLAC. Mega Balita Linggo. Labing siyam na minuto makalipas ang 6 ng umaga, iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi ito maring mag-inhibit sa anumang iniimbestigahan ng kanyang opisina. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Rimulya na katungkulan ng Ombudsman na maging tanod bayan laban sa korupsyon, alinsunod sa saligang batas. Aniya paano maparurusahan ang sangkot kung mag-i-inhibit ito sa investigasyon. Una rito, hiniling ng kampo ni dating House Speaker at Leyte Congressman Martin Romualdez sa Ombudsman na mag-inhibit ito sa preliminary investigation ukol sa flood control scandal dahil sa manoy pattern of prejudgment. Sagot pa ni Rimulya sa abogado ni Romualdez na nagsabing mag-inhibit siya, bumalik ka sa law school. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes. Ayun, di ba? Tama. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin po namin sa Pilipinas, tanod bayan. Tama. Kami ang bantay ng bayan Tungkol para sa ang mga, mga corruption ay mabantayan at Mga abuso. pang-aabuso ng kapangyarihan ay maawat natin at matigil natin at maparusahan. Paano natin mapaparusahan niya kung mag-i-inhibit ka? Ayun. Duty mo yan eh. Yan ay katungkulan po namin sa saligang batas. Constitutional Saligang yan. batas. Ayun, Oo, importante. sa saligang batas. Constitutional Ngayon, duty yan. yung nagsasabi niyan, baka absent siya nung tinuturo niya Hindi sa nag-aaral. Baka absent siya. Oo, Absent. oo. Tama naman si Ombudsman Boying Rimulya. Mabuti kung yan ay regular court o lower court. Halimbawa, sa isang RTC, pwedeng mag-inhibit. Ibasa niya dun sa ibang mga judge na didinig sa kaso. Pero sa usapin ng Ombudsman, sino? Kanino niya ipapasa? Mega Balita Linggo. Hiniling naman ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pag-i-issue ng preventive hall departure order laban kina dating Senate President Jesus Escudero at negosyanteng si Maynard Ngo.
Ang dalawa ay naimbestigahan sa manay plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scandal. Matatandang sinabi ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na si Ngu ay close friend at campaign contributor ni Escudero. Nag-deliver din naman si Bernardo ng 160 milyong piso sa nabanggit na negosyante para sa dating leader ng Senado. Marin namang itinanggi to ni Escudero at ni Ngu ang nabanggit na mga aligasyon at anumang pagkakasangkot sa manoy kickback sa flood control projects. Mega Balita Linggo. 23 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Dalawang American nationals naman ang kasama sa 19 na napatay sa enkwentro sa militar sa Negros Occidental. Kinilalang mga itong sina Lyle Frijules na konektado mano sa Anak Bayan USA at kay Dana Remsorem na kasama nitong dumating sa Pilipinas noong nakalipas na buwan ng Marso. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, nakababahalang sangkot ang mga banyaga sa mga kagayang kaguluhan sa lokalidad. Nananawagan ang NTF-ELCAC sa mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos, na mananatiling alerto at mapanuri sa mga bagay-bagay. Nitong Enero lamang ay nailigtas ng Philippine Army sa isang hiwalay na enkwentro ang film activist na si Chantal Aninoche na sinasabing iniwan umano ng mga kasamahang New People's Army habang nagbabakbakan, tinakbuhan yung babaeng kanilang kasamahan. Mega Balita Linggo. Dalawamput-apat na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Maghahain naman ang resolusyon sa Kamara si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ito'y upang imbestigahan ang Negros Occidental Military Operation. Para sa mambabatas, sumaharap sa seryosong aligasyon ng kasandaluhan dahil sa dami ng mga nasawi na umabot sa 19. Layo umano ng hakbang na ito na masagot ang maraming tanong patungkol sa pagiging lehitimo ng tinawag niyang nakababahalang insidente. Kasama sa mga namatay ang UP student na si Alaysa Alano at Kabataan Party List nominee noong 2022 elections na si RJ Ledesma. Para ho kayo'y maliwanagan dun sa mga nalalabuan at sana Senador o Congresswoman Leila de Lima, isa lang ninyo sa inyong investigasyon at para maliwanagan ho kayong mga nakikinig, basahin ho ninyo yung Facebook page ni Harold Cabunok. Ano na ba rango ni Colonel Cabunok? Harold Cabunok ng Armed Forces of the Philippines. Nandun ho yung mga detalye. Mabait pa nga ho siyang magpaliwanag dun sa kanyang FB page Mabait pa ho siyang magpaliwanag. Kayong mga nalalabuan, baka makakuha kayo ng mga impormasyon ho doon, kasama ng mga impormasyong inyong nakukuha rin dun sa iba, para naman mabalansin ninyo kung sino ho yung nagsasabi ng totoo. Basahin ho ninyo. Yun, masipag hong magbigay ng mga impormasyon at magbigay ng babala sa mga magulang. Mega Balita Linggo. 26 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Iginit naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ay tinuturing na combatant ang mga lumalaban at nagpapaputok laban sa tropa ng gobyerno. Ginawa ni Bronner ang pahayag matapos ulanin ng batikos ang enkwentro sa Toboso, Negros Occidental na kumitil sa 19 na katao. Sa walay na pahayag, sinabi ng Armed Forces na intelligence-driven
ang naturang operasyon. Ayon kay Bronner, patunay rito ang sandamakmak na mga armas na nakumpiska ng AFP sa pinangyarihan ng madugong bakbakan. Mega Balita Linggo. Namimiss ko tuloy si Katotong Bing Formento. Yung kanyang programa dito dati sa DZRH tuwing Sabado yata yan. Anong pa? Yung defense corner, may drama pang nalalaman eh. Kumusta ka na, Kuyang Bing Formento, na nandyan ngayon sa aming probinsya, dyan ho sa Amerika. 27 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield